Magandang oras, magandang araw mga ka-THs, mga ka-treasure hunters. Meron tayong bigyan ng partial analysis dito. Mga magagandang ano to, ito, dalawang puso, isang maliit, may butas. Maganda yan. Ito naman ay nagsasabi ng mga boxes. Kung anong boxes yan na nakabaon, ay siguradong mamahalin ang laman yan o importante. Ito naman may puso, big boulder marker, may arrowhead, maganda rin. Okay, so ito yung puso na dalawang pusong nagbanggaan. Well, dito tayo sa kakaiba. Ito, kakaiba to. Di ba mga kababayan? Ito'y HTM, mga underground marker. Ano bang kahulugan nito? Man-made kasi ito eh, klarong-klaro naman. So, ang meaning nito ay halimbawa, nahukay ito sa vertical na hukay or tunnel na ganyan. Hindi nakuha yan, sabihin natin dito na portion. So karamihan ng mga underground marker, makikita na yan sa mag-umpisa sa 4 meters to 7 meters. Okay, so ang ibig sabihin nitong guhit sa baba, yan yung pinakamatigas na layer ng lupa. Yan yung bedrock. So ano bang lalim ang mga bedrock? Karamihan ng bedrock ay nasa 14 meters na yan eh. Minsan merong bedrock na 12 meters. So yan ang mga lalim ng bedrock. So ano ba itong sa itaas? Ang ibig sabihin yan, nakasalansan na mga boxes. Nakasalansan. So yan ay mga boxes na ganyan. Vertical ang arrangement nila. Hindi nila horizontal na ganito ang paglagay. Nakatayo eh. Yan no. So ilang boxes ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung meron pa yan sa kabila, 14. 14, sabihin natin ammunition box yan, ammo box. 14 ka ammo box na merong lamang, hindi natin sure kung gold bars o alahas o coins. O baka ammunition nga lang, pero hindi. Bakit ibabaon mo pa ang ammunition, di ba? Talagang importante yan. So, ang ibig sabihin malalim. Sabihin mga ka-THs, malalim to na meaning. So, meron akong talagang personal na pinicturan ko to para ipapaliwanag tong mga bedrock, kung anong lalim ba talaga yung bedrock matagpuan. So, ito yan. Ito sa parte ng sur dito sa amin. Merong gumawa bagong script na gilid ng bundok. So ito makikita natin ang umpisa ng bedrock. Yung bedrock ay dito yan na banda eh. Ito na layer. Dito mag-umpisa yung matigas. Itong sa ibabaw, malambot pa yan na parang mga blue. Yan ay kulay blue na bato. Malambot pa yan hanggang patigas ng patigas. Hanggang pagdating dito, bedrock pa rin yan na napakatigas na yan. Pag malalim lalong titigas kasi yan ay pressurized yan dahil sa bigat yan ng lupa sa ibabaw, and then million of years yung bigat dumadagan sa bedrock, lalong tumitigas ang bedrock kasi yan ay compressed na parang lupa lang yan noon eh, noong million of years ago. Pero dahil sa pressure nga ng bigat galing sa itong lupa sa ibabaw, ay tumigas yung bedrock at nagiging bato after a million of years. Kaya bakit sa bedrock nilalagay ang item? Okay, so yan, ang paliwanag diyan ng isa sa mga magaling na treasure hunter na nakausap ko ay sa bedrock talaga nilalagay ang mabibigat na boxes. Dahil ang bedrock ay stable na yan na layer, hindi na siya babaon.
Kasi kung dito na portion ibaon, ay malambot pa kasi itong kulay pula na lupa. Pagtagal ng panahon, mga dekada, lilindol, ay pwedeng tatagilid yan yung box, o pwedeng babaon pa siya ng mas malalim. Pero dito sa bedrock, stopper ng bedrock, yan na yung katapusan. Kaya dyan nila nilalagay yung mga boxes. Kunwari, ito yung bedrock ito. So dyan nila pinapatong yung mga boxes. Mabibigat kasi ang ginto. Sobrang bigat ng ginto Kaya dyan nila yan pinapatong para kahit ilang taon ang lilipas, ay plastado pa rin. Paghukayin nila ay ganun pa rin yung posisyon ng mga boxes. Hindi kagaya dito sa ibabaw, kapag dito lang siya ibaon, ayan, sa 4 meters, di ba? Ito na estimate ko, 4 meters ito na lalim. Ay pwedeng, dahil sa lindol, ay pwedeng tatagilid o tatambling yung boxes. Baka mag-slide pa nga di ba? Hindi posibleng Hindi imposibleng mag-slide ang mga boxes kapag nakabaon yan sa malambot kasi mabigat nga siya. Okay, so ito yung aking analysis dito na ang bedrock ang hanapin. Halimbawa, nakahukay na kayo ng 7 meters at wala pang bedrock, hanapin nyo ang bedrock kasi naroon sa bedrock nakapatong yung mga boxes. So yan yung aking partial analysis dyan, mga kababayan. Ngayon punta tayo sa ibang sign. Ito yung dalawang heart, nasa libro ko to Nasa libro ko to ng Treasure Signs. Dalawang heart ito, and then bumangga yung maliit na heart sa kanya, gumanyan. Ang meaning ng dalawang puso na nagbanggaan ay delikado yan. Dalawang puso, yung isa bumangga. Yan ay warning sign na merong it's either booby trap or water trap. Danger sign ang dalawang puso na merong maliit na dumikit sa kanya. Kagaya dito, dumikit to So, merong treasure pero merong danger. Kaya kung malapit na sa item ay ingat kayo. Ngayon, malaking nagsasabi ng treasure on the spot. Dalawa to Ayan. So, una dito ay punta tayo sa 10 meters. Dalawang dot, 10 meters sa harapan ng puso. So, 5 and 10. 10 meters ang pinakamalayo. 5 yung pinakamalapit na distansya. Ang pangalawa na paghanap dyan, sakaling wala sa 5 and 10, nag-test dig kayo, test dig lang, test dig sa 5, test dig sa 10. Kapag wala ay balikan nyo ang bato. Ito at dito kayo mag-focus. Diyan yan mismo sa loob ng bato. Minsan sa likod. Ito kasi ganito ang bato. Bato ito. Minsan dito nila nilagay ang puso, pero dito sa likod tirahin. Dito nila pinatch yung ginto. Yan ay mga sucker deposit lang ang ganyang mga nasa big boulder. Mga ano lang yan. Small deposit nga. Sucker deposit. Sinuksok lang siya. So, pwedeng sa harapan, ang barinahin nyo o ang likod. Ayan. Kung wala sa 5 and 10, hindi nila binaon, nilagay sa loob ng bato. Okay, dito naman tayo. Ito talagang gawa to ng tao. Walang kaduda-duda Diba? So, anong meron sa ibabaw? Parang merong mahabang aro ito. Parang merong arrowhead Ito, klaro naman yan. Arrowhead yan Arrowhead siya. Tapos, ito ay stone map to
Ito'y rice field. Meron bang rice field dyan, mga ka-TH? Ito'y palayan eh. So, ibig sabihin nito, merong gold bar sa palayan. Rice field, arrow. So, rice field sa likuran, ibig sabihin doon, dito banda itong rice field. At pupunta kayo dito na direksyon. Ano kayang meron dyan sa unahan? Diba? Rice field, oh. So, tingnan natin sa ibang picture. Ayun, meron nga ano, meron nga siyang papunta dun eh. Ay, ito pa, puso. Ganun din. Ang puso naka-slide, papunta dito eh. Arrowhead. Arrowhead ay pareho na tinuturo nitong bato. Ang bato ay nagaganito rin ng itsura. Plus arrowhead. Lahat nagtuturo dito eh. So kung yung arrow sa ibabaw na malaki, kung nakaturo dito, ibig sabihin, dito kayo sa unahan maghanap, mga ka-TH. Hanapin ang mga countersign. Merong ano yan, mga marka, countersign sa unahan. Meron pa palang maliit na puso sa baba, oh. Ito. So dinamihan talaga nila ang marka na puso. So ang item ay sa unahan, mga ka-TH, at ang likuran nito, kung palayan yan, tama yung ating analysis. Wala sa palayan. Ang palayan ay ano lang siya, reference na yan ang likod ng bato. Ang sundan ay itong puso, arrowhead, at arrow sa ibabaw. Yung kanina, saan ba yun? Ito, merong arrowhead dyan na malaki, oh, ito. Okay, so ano ba bang merong picture dito? So ito yung dalawang puso na nagbanggaan sa malayo. Ay klarong-klaro talaga, no? Klarong-klaro talaga, oh, yung dalawang dot. So pwedeng dito sa palayan eh, dito. Palagay ko yan ay ano eh, concrete box yan na 2x3. 2x3 feet ang size. Kasi ganyan ang karamihan ng nakabaon sa palayan. Kwadrado na simento na mayroong laman na gold bars. So pwedeng dito lang yan, oh. 5 to 10 meters. Pero kung wala, napakalaki ng bato, pwedeng sa likod yan, sinuksok, sucker deposit. Kaya masuhin nyo lang tong palibot ng bato sa harapan at sa likod. At yung dalawang dot ay dito yan. So pwedeng tusok-tusok lang kayo ng ng tinatawag na sounder. Kabilya, yung kabilya na may bulitas sa dulo. Tusok-tusokin nyo itong dito ng mga portion sa harapan ng heart. Tusok ng tusok lang. At kapag may natamaan na malapad na parang bato, ay hukayin nyo na, baka simento na yun, mga ka-TH. Alright, yan lang ang aking partial analysis sa inyong mga signs na inyong natagpuan sa inyong paghahanap ng kamote ng Yamashita Treasures. Ako'y magpapaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe at pakishare nga pala sa ating video kasi naghingalo na ating channel eh. At parang nawalan na ako ng gana. Naghingalo na eh. Sa 2 araw, mayroon na lamang 1,000 views. Yung dami-dami nating subscribers. So, almost 200,000 ang subscribers natin, 195. Tapos yung nanonood ay ano lang eh, 1,000 lang eh, mga kababayan. Ang ating mga kapatid na vloggers sa treasure hunting ay humina na rin. Ako gusto kong ipagpatuloy pa rin ito hanggang sa ano pa tayo, maliksi pa. At kapag mahina na tayo ay baka ano na, di ba? Wala na tayong inspirasyon eh, mga kababayan. Kaya pag-share na lang sa inyong mga Facebook minsan ang ating mga episode na medyo maganda. Alright, so ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. Ingat, ingat ang lahat.